na ako eh. Ayun! Ay, wow! Ang ganda naman ito! Napakakinis! Kakaiba to ah! Hindi ko narinig masyado yun ah. O yun! Teka! Tumalbog! Yahoo! Yung pala yun! Tumatalbog pala siya! Dalawa na kuha ko. Meron pa! Pag may tiyaga, may kagaykay. Maganda ang kalaban ninyo dito. Labas-pasok yung tubig eh. High tide, papasok dito tubig. Oh. Pag low tide, palabas. Ano maganda yung mga ano? Pag gumagalaw ang tubig? Oo. Uy, kaya ko! Ang lakas ko! Huli ka! Kuya, pumapasok! Teka, hilahin ko. Pumipiglas, kuya! Teka lang, kuya, ha? Nailamam ka bugto. Gusto pa niya buwan. Ganun eh, pumipiglas siya eh. Isang masaya at nakabubusog na adventure na naman ang aming handog sa inyo. Ang sarap! Panalo to, grabe! Mahuhulaan niyo ba kung saan namin kayo ipapasyal ngayon? Isa sa mga may pinakamasarap na talaba ang probinsya ng Capiz, particular dito sa Rojas City. Ayun! Sus, kaganda, oh! Oh, tingnan ninyo. Tingnan niyo yung mga talaba dito, oh. Ito, oh. Oh, tingnan niyo, oh. 'Di ba? Puting-puti. Walang iba kundi sa seafood capital of the Philippines, ang probinsya ng Capiz. Samahan niyo kaming libutin at tuklasin ang mga ipinagmamalaking yaman ng Rojas City. Nakakita ka na ba ng ganito? Mahirap na itong tubig. Mahirap na makuha kung malabo ang tubig. Buhay pa ba ito, kuya? Buyan mo. Buhay pa? Sure ka? Ay, sus Mariosep! Ay, pag hinawakan na ganun, naglapasok. Titikman din natin ang mga ipinagmamalaki nilang putahe. Good. Very, very creamy. Okay siya. Panalo to, grabe. Ibang level. Magagandang tanawin at masasarap na pagkain, lahat ng yan sa ating Rojas City Adventure. Super duper lambot. Very creamy. Wow! Matatagpuan ang Rojas City sa hilagang kanlurang bahagi ng Panay Island. Ito ang capital city ng probinsya ng Capiz. Dahil usapang seafoods na rin, una sa ating listahan, isa sa mga ipinagmamalaking seashell ng syudad. Kilala ang probinsya ng Capiz bilang seafood capital of the Philippines dahil sa dami ng mga lamang dagat na makukuha sa mayaman nitong baybaying dagat. At iba't ibang uri ng shellfish ang makikita dito. Meron silang sinasabi na isang uri ng shell na kung tawagin daw ay kagaykay. Dito raw yun matatagpuan. Pero ano kaya itong ginagawa ni Kuya dito? Para siyang nag-aararo sa buhangin? Lapitan natin. Ano gagawin? Ito, try kayo ng ganito. Parang kakalay-kayin mo yung buhangin para makuha mo yung kagaykay. Para lumabas siya. Wala naman ako nakita. Ito pong gagamitin, kuya. Kailangan ilalagay ito sa Baywang, ma'am. baywang. Bakit po may tali pa dito? Ito yung ano eh, yung ginagamit para paghila ng ganito. Hihilahin ko. Tapos po, Ganito lang. Ito, ano. tayo lang. Tayo. Dapat nakatayo. Dito. Ganyan. Tapos, Medyo ano ba? kailangan mas kailangan mas malalim. Hindi na tayo masyado na. Kailangan malalim pala. Hindi, ganito lang. Dito lang. Ganito lang? Ganyan lang, ganito lang. Kaya nakatayo lang. Nakatayo lang. Ganyan lang. Tapos, aabangan ko. Pag mayroon,
tutunog naman yan. Tutunog ang alin? Yung kagay-kay. Saan tutunog? Kaya malaman mo pag ano na, parang may ingay. Maingay? Tutunog ah. Parang wala naman ako naririnig. Kailangan ba mabagal o bilisan? Pwede rin mabilis. Baka may mamiss na ako. Wala ako nakuha. Simple lang gawin pero hindi pala madali. Hindi pala madadaan sa paspasan ng pangunguha ng kagaykay. Wala bang mas madaling paraan? Araw-araw namin sinukuha ng ito eh. Araw-araw kayo nakakakuha? Araw-araw. Gano'ng karami? Kasi may karamilo. Wow, talaga? Kasi yung alon, malabas sila. Pag malaki ang alon, lumalabas sila. Makakuha pa kaya ako ng kagaykay? Alam na mo? Yun nga eh. May narinig na ako eh. Ayun! Ay, wow! Ang ganda naman ito! Napakakinis! Wow! Kakaiba to ah! Hindi ko narinig masyado yun ah. Oy! Yun! Ay, hindi. Mali. May malaki. O yun. Teka. Tumalbog. Yahoo! Yung pala yun. Tumatalbog pala siya. Sa wakas, may nakuha na rin ako. Tumatalbog. Dalawa nakuha ko. So buong araw niyo to ginagawa, kuya? Oo. Pag may tubig na ma'am, ito na kami. Pag inabot na kami ng tubig. So buong araw itong ginagawa ng mga mangingisda dito. Usually ginagawa nila ito kapag malakas yung alon, hindi sila makapaglayag. Naghahanap na lang sila ng kagaykay dito sa buhangin. Medyo challenging lang talaga kasi kailangan mong suyurin yung buong dalampasigan para lang makakuha ka. Eto nga tagal na naming nagkakalaykay dito pero iilan pa lang yung nakukuha namin. Bawat kilo daw ng kagaykay ay nabibenta nila ng 100 pesos. Marami pa tayong kakalaykayin. May nakuha ako maliit. Isa ito dun sa mga traditional fishing methods dito sa Rojas City sa Capiz. So bilib ka rin naman dun sa mga mangingisda dito kasi napakasipag talaga nila at napakatyaga nila. Dahil traditional pa rin yung ginagamit nilang paraan ng pangunguha ng pagkain, napapanatili yung ganda ng kanilang kalikasan kasi hindi sila gumagamit ng mga illegal na methods. Kaya dito sa Capiz, kailangan lang tiyaga. Tsaga lang. Meron pa! Pag may tiyaga, may kagaykay. Yeah! Ito, maliit. Ayan, may maliit! Oh my God. Mabibenta ba yan kahit Baby. maliit? Baby. Dati ma'am, binibili ito. Ngayon, ano na, Ito rin sa akin, baby, oh. ibang presyo nito eh. 50, kaya 30. Ang ganda. Makinis. Ang haba nung oras na ginugol namin para lang kumuha ng mga kagaykay. Iisipin ninyo parang ang hirap ng trabaho ng mga taga-Capiz, ano? Dahil talagang kailangan mo magtiyaga para lang makakuha ng iilang piraso nito. Pero yun din naman yung nakakabilib sa mga taga Rojas City. Talagang willing silang magtiyaga. At yung kanilang paraan ng pagkuha ng hindi nakakasira ng kalikasan, yun din ang dahilan kung bakit araw-araw may nakukuha silang biyaya. Oh, luto na natin to. Ito yung nakuha nating mga kagaykay. Napakahirap nitong kunin, pero napakasarap daw. At kasama ko ngayon dito si Sir Bong.
Magluluto po kami ng mutya ng baybay. Yes Mutya ng baybay. Yes, ma'am. Actually, that's a kind of soup Yes dito po. sa Capiz. Yes po. Para siyang seafood chowder. Ito yung kagaykay. Yes po, yun po yung hilaw. Binoil na po natin para mas mapabilis po ang ating luto. Yes So po. ganito yung itsura Yes niya. po, ma'am. Bubuka po siya, ma'am. Bubuka siyang ganyan. Parang po. halaan. Yes po. Pero mas masarap siguro sa Yes, halaan. ma'am. Mas manamis-namis po yung kanyang Talaga, lasa. patikim ng isa ha. Sige po. Baka maubos ko. Sige po, chef. Sige, umpisa na po tayo, ma'am. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ako Sige dito. po. Kakain-kain lang ako. Ay, ang Ito pong sarap. saute po natin. Wala pang timpla yan, ma'am, ha? Wala pang timpla. Oo, mamaya po mas masarap yan. Ang sarap. Baka wala siyang mga buha-buhangin. ano? Wala po, malinis po yan, ma'am. Malinis na malinis, ano? Butter ka agad, pampasarap. Unang maglalagay ng butter, igigisa ang sibuyas. Sutay lang natin. Caramelize lang natin yung onion. Bakit mutya ng baybay? Yung chef po namin kasi dati, ma'am, yung talagang pinaka-head chef namin is sumali siya ng isang kompetisyon. Tapos naisipan niyang gumawa ng isang menu na talagang yung nakapangalan po dito sa ano. Kasi yung baybay, Ito po yung barangay Baybay, ma'am. Oo, yung baybay, kilala siya para dito sa kanyang parang baywalk. Yes, at dito po yan nakukuha yung mga kagaykay na yan, Lahat ma'am. ito nakukuha Yung sa kagaykay, baybaying ma'am. dagat. Yung kagaykay po, ma'am. Correct. Ilalagay na rin ang pusit, hipon at saka titimplahan ng white wine. Kunti lang. Sunod na ilalagay ang harina para lumapot ang sabaw. At saka idaragdag ang kagaykay. Then, add lang po tayo, salt and pepper lang, ma'am. Huling ilalagay ang fresh milk at all-purpose cream. Mga 3 teaspoon lang po. Okay. Ganun lang ako. Kunti lang, ma'am. Yes, ano po, yung dry. Hintayin lamang itong kumulo. Pagkatapos ng ilang minuto, Ito na ang ating mutya ng baybay with kagaykay. Tikman na natin. Tikman natin. Tikman ko muna yung sabaw. Super creamy. Good. Kahit yung mismong kagaykay, wala siyang aftertaste. It's good. kapag sinabing seafood, hindi mawawala sa listahan ang oysters or talaba. At yan ang susunod na ibibida ng Rojas City. Isa sa mga may pinakamasarap na talaba ang probinsya ng Capiz, particular dito sa Rojas City. Alam ko yan, kasi bata pa lang ako, kumakain na talaga kami ng mga talaba dito sa Rojas. Ayan oh. Nako, ibang klase po talaga yung mga oyster o mga talaba dito sa Rojas City. Mapuputi, tsaka malalaki. Ay, nako talaga. Halika, Anay, manguha na tayo. Baka magtaob, ha? Ay, sos man. Gano'ng katagal niyo po ito pinatubo dito? Ah, 1 taon na? Ba't maganda ang talaba ninyo dito? Labas-pasok yung tubig. Yung high tide, papasok dito yung tubig. Oh. Pag low tide, palabas. Ano maganda yung mga ano? Pag gumagalaw ang tubig, Oo. maliit. Patay naman ang iba. Nakalibog sa ano sa patay. May tahong! May nasamang tahong! Alam nyo, sa sobrang fresh at ganda ng quality ng mga oyster dito sa sa Capiz, nung bata kami, talagang kukuha lang kami ng ganito, tapos lagyan lang namin yan ng suka o kaya pigaan lang ng kalamansi. Yung kainin mo na kaagad. Ang sarap. Promise. Oh, tamo oh. Tingnan nyo yung mga talaba dito, oh. Puting-puti. Yung iba, di ba yung mga talaba dun sa mga ibang lugar, maliit lang yung laman na talaba doon sa loob ng shell. Tingnan mo to, ang liit ng shell, pero talagang punong-puno, oh. Punong-puno yung talaba, tapos puting-puti, oh. Wala kang suka dyan. Pwede na itong kainin, eh. Di ba pwede na itong kainin? Walang suka. Kahit walang Walang suka. suka. Di ba?
Sarap to sa bahaw, ma'am. Masarap. Kaso lang, ay di kumain na pala ako ng breakfast. Tamo kahit maliit lang, meron, Ay, baka maubos natin dito. Kakainin ko lang. Wow! 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 Tingnan mo! Grabe! Oh! Sus Mariosep! Oh! Ang ganda ng itsura ng talaba. Baka may ano pa to? May perlas. Sus, kaganda! Sarap. Bago ko pa maubos ang nakuha naming talaba, stop muna tayo sa pagpapak. Dito sa may dalampasigan, lilinisan ang mga nakuha naming talaba. Pagkatapos malinisan ito, ready nang iluto. Isa sa mga masarap daw na luto sa talaba ay inihaw. Lalagyan muna ng butter, keso at fried garlic ang talaba. Isa sa mga bestseller namin to. Pagkatapos, ihawi na ito. Hintayin na natin na kumulo-kulo yan. Maya-maya pa, ready to serve na ang inihaw na talaba. Siyempre, yung pinakamalaki kukunin ko. Naku, napaka-famous ng Rojas City sa Talaba. Grabe. Oh my gosh! Man natin ito, ha? Ang sarap! Panalo to, grabe! Ibang level! Super sarap nung combination ng garlic, butter, at saka nung cheese. Pero, ang pinaka-the best talaga yung talaba. Napaka-creamy niya. Pagkagat mo sa kanya, parang may nagbo-burst na flavor. My God! Naku guys, kaya ko itong ubusin! Ibang level, ang sarap. It's the best. Hinding-hindi ka magsasawa sa mga seafood dito sa Rojas City. Iba't ibang uri ng isda at seashells ang mabibili rito sa kanilang public market. Kapansin-pansin na ang mga isda, hinihiwa gamit ang matalas na kutsilyo. Bukod kasi sa mga seafood, isa pang ipinagmamalaki ng Rojas City ang industriya ng pagpapanday o paggawa ng kutsilyo. Dito sa barangay Milibili, pagpapanday ng mga kutsilyo, itak at iba pang patalim ang kanilang pinagkakakitaan. Parang mainit po ata yan, kuya. Puputulin na ngayon yan. Oo, ma'am. Tapos mamaya i-grinder yan para tumalas, ano? Ano pa yan, ma'am? Duk-dukin pa. Ang 60 taong gulang na si Mang Antonio, pinakamatandang panday sa kanilang lugar. Katuwang niya ang kanyang anak sa pagpapanday. Bata pa ako. Marunong ka na talaga Sinama na mag-ganyan. ako dito ng kapatid ko. Nakasawa taga rito. Ay, sus Mariosep po. Ay, sus Mariosep. Ay! 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 Ay, suray, kuya! Ang hirap kaya! Hindi ko kaya. Ang hirap tansyahin eh. Kailangan asintado ka sa pagpukpuk. Sobrang bigat ng maso. Wow, parang music ah. At pagkatapos ng ilang oras, magiging ganito na yung pinapanday natin na bakal. Magiging kutsilyo na siya at pwede na ngayon itong ibenta sa iba't ibang mga palengke. Hindi madali ang paghuhulma ng mga kutsilyo. At lalong hindi madali ang paghahasa nito. Naabutan ko ang isang residente rito na abala sa paghahasa ng kutsilyo. Ayun. So kapag naporma na natin yung itak, kailangan papatalasin naman siya. Ganyan ang labas. Ganyan ang labas. At ang suki ng mga panday ng Milibili, mga nagtitinda ng isda at seafood sa palengke. Bukod sa fresh seafood na mabibili sa palengke, kilala rin ang Rojas City sa mga bulad o daing na isda
at sa uga o tuyo. Isa ito sa mga pangunahing industriya rito. Ang ugahan o ang pagawaan ng tuyo at daing na isda. Dito sa Barangay Cogon, karaniwan ang tanawin ng mga hilera ng uga sa mga bahay. Sa isang araw, kapag maganda ang kanilang huli, aabot ng 200 banyera ng isda ang kanilang dinadaing or ginagawang tuyo. So ito, mga banyera ito ng sapsap. Pagkatapos niyan, ibababad yung mga sapsap dito sa asin for overnight, isang buong gabi. Pagkatapos niyan, babanlawan siya dito. Ayan. Ito yung mga bagong huling sapsap. Aasinan na natin ngayon ito. Paano ba, kuya? Ganyan lang? Itapon lang. Sus, karaming asin naman ito. Good luck sa kidney natin ito. Ang mga naasinan at nabanlawang isda idediretso na para ibilad sa araw. Tanghaling tapat, saksakan ng init. Perfect para magbulad. Ayan. Gagawa kami ng mga tuyo at saka daing. Ang isang banig na ganito, pag nakasalansan ka ng maraming isda, kikita ka ng 3 piso. Kaka-isang banig pa lang kami, hati pa kami ni nanay. Kaya tig 150 pa lang kami. 1 pesos and 50 centavos. Sus, kailangan bilisan ko. Itong proseso ng pagdadaing, pagtutuyo, ito ay isang sinaunang proseso ng ating mga ninuno para ma-preserve ang mga isda. Kasi syempre, noong unang panahon, wala namang refrigerator, di ba? So, ang paraan para ma-preserve ang pagkain, karne at saka isda, binibilad sa araw. Inaasinan, tapos binibilad sa araw. Pak! Okay! 2 banig na kami! Next! Hindi, hati pa kami. Pagkatapos ng 1 o 2 araw na pagbibilad, magiging ganito na yung itsura ng mga isda. Ipapasok na natin ngayon ito. Ayan. Huwag malalaglag. Sayang. Yes. Ganyan na. Tapos ngayon, Dito ng papaking. Papuntang Manila na po ito. ipapaking na dito. So dito sa bahaging ito, sinusort na natin yung mga tuyo. Merong 3 uri ng tuyo, yung good. Ayan, perfect. Kasi makintab pa siya, ibig sabihin may kaliskis siya, tapos buong-buo siya. Dito yan sa table na ito, dito yan sa lalagyan na ito. Tapos merong mga tuyo na medyo bitak-bitak ko, hindi masyadong kumpleto yung kaliskis niya. Yan. Yung mga walang kaliskis or kulang-kulang yung kaliskis, dito yan siya sa pangalawa. Tapos, meron din yung mga butas na. Ayan. Yung mga ganyan. Sira. Yan. Akala nyo reject yan? Hindi, mabibenta pa rin yan, pero sa mas murang halaga. Ang mga tuyo at daing nagkakahalaga ng 80 hanggang 400 pesos kada kilo, depende sa klase. Okay. Walang kaliskis. Kailangan pala maano yung tingin mo dito, no? Maliwanag. Maliwanag yung tingin mo kung may kaliskis o walang kaliskis. Ito, butas. Butas yan. Butas. Pagkatapos ng pagbibilad ng isda sa ilalim ng tirik na araw, titikman naman natin ngayon ang bunga ng ating paghihirap. Ang ipinagmamalaki nilang luto sa kanilang uga o tuyo. Pero hindi lang ito basta prito, uga but make it social, uga pasta. Kasama ko dito si Chef Nick. Tuturuan tayo kung paano magluto ng uga pasta. Special ba ang ang uga o ang tuyo ng Oo, rojas ng parang Capiz? staple dito kasi we have marami po kaming ugahan. Opo. Okay. So mag-start tayo maglagay ng olive oil. Olive oil. Opo. Saka next po natin yung bawang at saka sibuyas. Napakasimple lang po dito, ma'am. Tsaka ang napansin ko yung tuyo ninyo dito, hindi maalat na maalat, ano? Hindi Opo. overpowering yung alat. Opo.
Kaya masarap siyang ipang flavor. Bituka niya. Yes po. Habang nagigisa, tatanggalin muna ang bituka at kaliskis ng tuyo. So after natin na chop-chopin lang muna natin. Pagkatapos, igisa na rin ang tuyo at ang kamatis. Kapag luto na ang kamatis, pwede nang ilagay ang pasta. Then we have to put some basil para For talagang aroma. aroma talaga. Para mabalanse ang lasa, timplahan ito ng kaunting asukal. Pagkatapos ng ilang minuto, handa na ang uga pasta. Ito na po ang ating uga pasta. Tikman na natin. Hindi siya maalat na maalat, very subtle lang yung flavor ng tuyo. It's good. Balancing-balanse yung lasa niya, nalalasahan mo pa yung kamatis, tsaka yung flavor ng basil. Yeah. It's good. Hindi nga matatawaran ang biyaya ng dagat na matatagpuan sa Rojas City. Sus, kaganda, oh! Oh, tingnan ninyo. Tingnan nyo yung mga talaba dito, oh. Ito, oh. Oh, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo. Puting-puti. At talaga namang namit ang mga pagkain kanilang ipinagmamalaki. Pero patikim pa lang yan, abangan sa susunod na linggo ang part 2 ng aming Rojas City Adventure. Crispy nga! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.